kapatid, dito na po tayo sa kabila po ng Tatadunin, Tatawid. Ikalawang gabi po na pagkanunugin na para sa malalapit pong sinibra ng ating Petron Tatadunin at Tatawid. At narinig po ninyo at puntahan po natin para makita po natin. Pakita po sa inyo nga mabibidyo ito. Ngayon po ay October na po. Pagbasa mula October. Pagkaraan ng matagal na pananahimik. Dito ka lang, Waldo, pagkano. October na. Sinumpay araw ng kanyang pagsilang. Hindi na sana Yan po si Waldo. Ito na po tayo sa... hindi ipinag-ibig. Ito po ang ikalawang... Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya, nang ako'y Hope. isilang niya. 313 Bakit kaya ako 11-7 ay pinag-verify? 20-25 23. Binuhay sa libing niya. Ano po? Kung namatay ako noon, ako sana'y tatiin. Thank you, Lord. Mahimbing natutulog. At yung po ating kumakuha po na hindi ko po mai-upload. Gawa ng pasensya na po kayo mga kapida at wala pong service ang ating pong wifi at saka internet na yan. Hindi po natin malaman kung ano pong dahilan. At kahit po pala nagbabayad ay ganito po nangyayari. Kaya pagpasensya po natin. Antayin nyo lang po tabangan ang aking po pag-upload dito kung sakali po gumanda na at magkaroon na po ng wifi at saka Yun sa libingan, signal po. wala nang gumagawa ng kasamaan. At ang mga taong kagay ay napapakiningalay. Bakit pa isinilang kung magdurog sa regla? Ba, hindi yung dapat. Bakit pagbuhay kung daranas? Sabi mo huwag lang maglaro ng lupa kasi baka mahulog. Kamabuhay, Baba kayo, baba, baba. ngunit hindi nasaktuhan. Baba lang, baba. Nalukay, nahukay, dinudula, parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao? Gagalit si Waldo. Sabihan mo maayos, mga bata. O, baka kayo masaktan. Ayan, no? Makinig kayo kay Waldo. Ito po ang pangalawang gabi. Kasing bang ng ating punpang nabi na para sa ating patron. Nagalit sa ito po sa ating mga kababayan dyan, ibang bansa, mga kabida. At ito po, ipakikita ko po sa inyo kung ang ating isa sa gabi. Tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay hindi mo. Sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdali, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalan, lipos ng hilangin. Dahilan sa hirap, waring malapit na akong malibig. Kabilang na ako, iyong malapit na sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina at ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay. Ani mo'y nasabi, nananahimik sa kanyang libingan. Sisimba kayo? Tulad mo rin ako niyong mga tao na iyong nilimot. Parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim.
ikaw ay nagalit, at ang bigat nito'y sa akin nabuntun. Ang aking katulad ay ang pinabunan ng malaking alon. Upang ipaganda siya ng matutuluyan. Ngunit Pati ako, ayaw siya nakasabay tanggapin pa pong ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo tayo. ng Jerusalem. Pasok po tayo. Nang makita ito ni Santiago at Juan, kaya lang sinabi, Panginoon, pahayag ba kayo magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit lumalim siya at pinagsabihan sila. Hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasayin. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pag narinig ninyo ang salitang Samaritano at Samaria, ito yung mga tao at naninirahan, kung ito ay Jerusalem, yung pataas, pababang ganon, sila ay nasa norte. Ang kapital noon ng norte, o Northern Kingdom ng Israel, ay Samaria. Ang tawag sa mga naninirahan doon ay Samaritano. Samantala naman dito sa baba, sa Southern Kingdom, ang capital naman niya ay Jerusalem or Jerusalem. At minsan, pag galing ka sa taas, hindi ka dadaan sa Samaria. Kasi yun yung normal na daan. Ano itong kaguluhan? Bakit ito si Juan at Santiago? Piling nila mga dragon boy sila. Anong gusto niyo, Panginoon? Magpalabas kami ng apoy para matupok ang mga yan. Galit na galit eh. Kung gusto, patayin yung kong langit ng mga kasamaria. Pero, Buo ba yung silya? ang kanilang away. Pakaibutan mo nga ako siya. May 4 na daang taon Dahan-dahan. ang kanilang pag-aaway at alitan. Kaya pagpangka ngayon sa Israel, Dahan-dahan. pag nagsama sa Samaritano at Hudyo, Alalay. makikita mo, parang may tension lagi. Salamat. Ano bang pinagmulan niya Hindi. natin? Kung ibabalikan pa natin, kasi 2021 na tayo, ano? Simula nung isinilang si Jesus, magbilang ka ng taon, ang tawag natin yun ay AD, Annos Domini, after Jesus Christ, who became man, born in Bethlehem, and grew up there, in that country. Lagi niya Hudyo. Pero kung babalik ka pa ng maraming taon bago yan, siguro pag before Christ, BC ang tawag natin. So 720 bago yan, dun yung kasi yung mga Hudyong yan, pinili silang lahi ni Jesus eh. Pinili sila ng Diyos. Kaya tawag nila sa chosen people. Pinakapili-pili lahi. Kasi putya mo naman, sa lahat naman ng pwedeng lahi, bakit yun ang pinili ni Jesus? Yung lahi ng mga Hudyo. Hindi sana lahi na lang ng Pilipino para sa subjudition isinilap si Jesus. Ano naman? Kung lahing Pilipino ang Pilipinia, ay napaka-religious natin dito sa subjudition. Marami tayong ginagawa ng tradisyon. Anong nangyari, Father? Di ba tayong sumako sa Israel? Isa sa mga puwersa at sumakot sa kanila yung Romano, panahon ng Inquisition. Diba? Kaya galit na galit sila sa Romano. Noong 720, bago pa si Jesus dumating, sinakop sila ng mga Assyrians. Ang unang ilusok ay yung northern part.
nakuha nila kayo ng Samaria. Ang mga tao doon ay ginawang pilihan. Gusto nila ang lahat ng populasyong ito ay dalhin para dalhin sa Babylonia. Itatapon doon sa Babylonia. Kaya lang sa dami ng mga tao, hindi kinaya i-transport. So may mga naiwan yan. Hudyo ang mga yan eh. Naiwan doon. Eh syempre, may ibang lahi, may mga Hintil, may mga Assyrians, may iba pang pwersa na doon. Syempre may kinta-kinta. Yan. May sipon-sipon. Yung kababaihan na tumatanong pa. Nagkagustuhan, nagkaibigan, ay nagkaalakan sa mga Hudyo kapag nahaluan ka ng ibang lahi, hindi ka na puro Hudyo. Unforgivable sa kanila yun. Kaya nangyayaan lagi ang mga Hudyo. Kasi sila. Nowadays, 2024, medyo nagbubukas na. Pero kung doon talagang ibang-iba. So ano nangyari? Eh, dinaiwan sila doon. Later on, nabihag naman yung southern part. Yung Jerusalem. Kaya lang, yung mga Hudyong galing doon, ay inilipat sila, hindi talaga sila umibig sa ibang lahi. Kasi magpakita mo yun. Meron ganyan ng mga Hudyo. Pag ikaw halimbawa, Hudyo ka, tapos nakapag-asawa ka, napakibig ka doon sa iba, ibang lahi, itatakwil ka yung mga magulang. Yung mga righteous talaga, okay, sana yung mga bukas na pag-iisip, pero buhay ka pa, isi-celebrate na nila yung funeral night mo. Para wala ka ng koneksyon para sa kanila. So hindi sila talaga nag-asawa ng ibang lahi. Dumating ang panahon in the later time, nasakop naman sila ng mga Persians. Yung hari ito, sabi sa kanila, pwede na kayong bumalik. Yung mga in-exile, bumalik na kayo doon sa inyong lupang tinubuan. Ay ito ang tuwa yung mga taga-Jerusalem bumalik, sira na yung templo nila. At anong ginawa? Ni-rebuild nila ngayon. Parang ganito, inayos nila yung kanilang templo. Ngayon sumugod yung mga Hudyo sa Samaria. Tutulong kami. Hindi pwede. Hindi na kayo Hudyo. May bakit na ang dugo ninyo. Simula nun, magkaaway sila. Nung time ni Nehemiah and Ezra, mayroong pang leader, nagtayo na lang sila ng sarili nilang templo. Doon sa bulubundukin ng Samaria, sa Mount Gerizim. Pero later on, yan, sinira din ito ng mga taga-Southern Kingdom ng 12th century, yan, para masira ito yung kanilang templo. Yun po ay background. Background pa, itong minuto na sa buhay nito. Eh ano naman po yan sa ating paglulena? Ano naman ang maganda sa ikalawang gabi natin ito na pagsasama-sama? Anong magandang paglililan? Hindi kailanman maganda yung tumitingin sa pagkakaiba ng tao. Magandang natin, ha? Yung what differentiates you, tingnan mo itong ugali ng dalawang alagad na ito, hindi pa natututo talaga, hindi pa sila naging santo at banal. Gusto mo, lipunin namin ang mga yan, kasi kakaiba, siya din yun, isa din, si Juan last Sunday, siya din yung nagsabi, kaya sa atin yung ibang hero niya, si Juan, na dahil sa lagi siguro sila kasama ni Jesus, nakikita yung kapangyarihan ni Jesus, piling nila, makapangyarihan na rin sila at mataas na rin sila. Kaya gusto nilang gawin ang dapat nila, gusto nilang gawin para tayo yung mga
mapalira at hindi kaya-aya, gusto nila yun. Mga minamahal natin mga parishioners ng San Dionisio, ha? What differentiates will always lead to something that will not promote common good. Sa halip na pagtingnan mo yung pagkakaiba, ang turo ni Jesus ay ganito: hanapin yung pagkakatulad at kung saan tayo magtulong-tulong. Amen? Hindi kahit sa pamilya. Pag ang tinignan mo, diferensya lagi, lahat may diferensya. Pag ang tinignan mo, lagi yung mataas at mababa ang iba, diferensya, hindi magkakaroon ng kagandahan. Pero once na tinignan mo kung ano yung nagbubuklod-buklod, kung ano yung magdudulot ng komunyon, kung ano yan, bawat tingnan mo, matutuwa ako dyan. Pinaspasan niya ng linggo, yung ating exhibit na yan. Kung paano yung may 20 na yan, na imahe, sa kapiyastahan ka natin, di ba? Lalabas yung ayaw pamiliin, iba't ibang mukha ni tatatuloy, iba't ibang gumawa. Pero tingnan mo, pag inipon-ipon, iba't ibang may-ari, nilagyan mo ng ganyan, ang ganda. Parang naghahakbang ka pag umiikot ka dyan sa makasaysayan, no? Makasaysayan, nakaranasan ng mga naninirahan at nananampalataya sa San Dionisio na sa pamamagitan niya, kahit bugot na ang ulo, ako yung nakikita mo naman, ay kayang sundan ang kalooban ng Diyos. Dahil laging ang nagbubuklod, yung pagkakaisa, yung kaisahan, yung makakapagpulo. Paalala po masilipati. Kung sa tingin mo, minsan, ikaw yung nagdudulot ng divisyon at pagkakaiba, umuwi ka muna ng bahay nyo, huwag kang lumabas. Huwag kang lumabas. O di kaya bumabad ka muna dito sa simbahan. O di kaya manatili ka muna doon sa adoration chapel. Pero kapag naman nakikita mo, ikaw ang pinagmumulan, bakit yan naging common good ito? Bakit yan nakaka-attract yung komunyon? Huwag ka na magdalawang isip. Magtawag ka na ng mga kapitbahay mo. Maganda ang ibubunga niya. Kahit sa pamilya. Okay? Pwede na ito sa pangalawang araw ng paglulubi. Magkikita pa naman tayo sa kapiyastahan. At maganda lang, iba't ibang pari ang ating bisita sa ating paglulubinan ito. Makakarinig kayo ng mga pamililay, balikan pa sa pagpupuno ng Diyos. Ginawa mo ito ang paglulubi ng araw ay, ang bilang ay araw. Diba? Nakakadalawa ka na ngayon. So, kompleto mo ito hanggang siyang na araw, siyang na gabi. Hindi pwede, nagsimba ka kanina sa katedral, pakalawa ko na yun. Hindi pwede yun hindi pwede yun. Dapat ito, dinadasal, paglulubina, mapagpauman din ng Diyos, mapagkalingan siya. Tinitingnan ang ating mga pinagdaanan at pinagdurusahan. Ating sabihin sa bawat panalangin, Ama, umunlad gawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad ni sa pagiging kawangis. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapigil sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, unang tawa kami sa pagkikikawan
sandali ng tahimik. Wala rito na mamahatan na atira sa servisyo. Kung mga naging bahagi ng komunidad ng servisyo, saan lang sila naroon. Manalangin tayo sa inyo. Ama, umunda gawa kami pagiging kami ang iyo. Panginoong mga pag-ibig at kapagmahal, pakinggan mo ang inainin doon nakakulong sa pag-usa at kasalanan. Sa pamulitan ng iyong anak na Kristos na kagandahan doon, hiningi namin ito sa iyo sa biyaya o makasunod kami sa kanya parati. Hiningi namin sa pamulitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid at ang tumaling paghahari ng kalugdan ng Diyos amang magpapalagay. Ang maraming idulika sa pagpaparangal namin sa araw nito kay Santa Teresita at sa paglulubika namin kay San Dionisio. Ikaw ay aming inakila at kuldaran sa kakumbabaan ng iyong ikinatuwa. Ang ginagawa namin paglilingkod ay kalugdan ni Manawa sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Marapat. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ang maraming ibang kapayanin. Tunay yung marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo namin ng Panginoon. Ngayon, na si Santa Teresita de Jesus at ang aming pagpapangalagin kay San Dionisio ay sinalalaman sa pamumuhay ng totoong tuliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwaan ng sambayanan. Ang malasakit ng mga uliran at pangasiwaan mo ay nagpapatuloy na magpapagay ngayon sa mga kadalang kanilang iniuupo. Kaysa ng sabayan mo, dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga hiyera na nagsisiawit ng kapuli sa iyo na walang umpayo sa kalamitan, kami nagbubuti sa iyo kadakilaan. Upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago na pinagpisan ko sa loob ng maging ito, ginawa ng pinaka, pinasalamatan ng kanila, pinaghati-hati niya iyon, piniabot sa kanyang mga alagaan at sinabi, pagdating nila ito at kaya, ito ang aking katawan. Mayroon para sa iyo. Kaya hindi naman matapos ang matulan ni Mawakot ng Panginoon, mulit din ang pinasalamatan, inabot lang kalit sa kanyang mga alagaan at sinabi, pagdating niyo lang ito ang ating itong kalis na aking dugo, ng bago at walang gantikan. Ang aking dugo na dugulos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawag ng mga kasalanan. Gawin dito sa pag-alaala sa akin.
Ipagpili natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon sa pag-aaral sa kapalagay ng pagpapagawin ng Diyos na kaya piniyari namin sa mga pinapay ng bibigay buhay at ang tayo sa mga pagpapagawin ng pagpapagawin. Narinig papasalamat din kami nila at patuloy sa mo para mag-include sa iyo. Isinasama namin kanila sa katawan ng tubo ng Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, pinigapit mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagkilig kay San Francisco namin Papa, ni Iglesia namin Cristo at ang tanang kamayan. Alalahanin mo rin yung mga kapatid namin na ilay na may pag-asa sa rin muling mabubuhay, hindi na lahat ng mga kumama. Gawa mo sila katuloy sa iyong kalulagan. Gawa mo paging napakin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay mo walang wakas. Kaysa naman ang galing Maria ina ng Diyos at ina ng mabuting pagkayari. Kaysa naman San Andres at ng mga apostol. Ni Tata Done at ni Santa Teresita de Jesus at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangalan at puri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpang sa walang hanggan. Dahil si Kristo, siyang Kordero ng Diyos nag-alis sa mga kasalanan at sa tigutan. Papapakan tayo na inagayan sa pigilin ng Panginoon. Noon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bless you, Mama Mary. Ika-6 ng Oktubre. Ang oras po ng ating Misa Novena ay ang regular Sundays Mass schedule na ika-8 ng umaga. Wala pong misa sa ika-6 ng gabi sa darating na linggo. Para po sa iba pang gawain tungkol sa ating Celebra 2024, mangyaring tingnan ng tarpaulin na nasa gate ng ating kapilya. Maraming salamat po. So, maalaalaman sa kayo sila na panglinggong misa nyo na yun at pag-novena mas nyo na rin. 2-in-1 kayo sa Sunday. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng banal at makapangyarihan natin Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na po ang pagdiriwang ng misa. Kumayo kayong taglay ang pag-asa sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Tata dun eh, ayun. Oh. Bless you. Ay, wow. Salamat. Salamat. Okay. Ito na. Ayun. Sige, sige. 1, 2, 3. Yan. Oh, galaw-galaw. Galaw-galaw kayo. Ay, God bless you. Mama Mary loves you. Happy birthday! Oh, yun, oh. Kain. Yan, oh. Oh, ang kabida. Kabida. Milagroso. Lapit TV. Lapit ako. Ay.